kapangyarihan, tunay na kung pagtitiwalaan, dadaloy sa inyong katawan, ang hiwaga na taglay, magigitla ka na lamang. Buhay ba ang Ama? Yes! Buhay po ba ang Diyos? Yes! Kayo po ba ay buhay na buhay? Yes! Tingnan nyo nga katabi nyo kung buhay na buhay. Wala nga ka po, Kunching, kaya nga kami naririto, buhay na buhay kami. Buhay na buhay ba ang pananampalataya nyo? Yes! Nakikita naman sa inyo. Sapagkat kung hindi buhay ang pananampalataya nyo, wala kayo rito. Usok, pwede po ba? Usok. Allergy yan sa mga may sipon. Buti naman walang sipunin dyan, ano? Buti naman walang may hika. Kaya buhay po ba ang Diyos? Amen! Walang malayo, walang malapit. Sapagkat ang malayo at malapit ay parehas lang maabot ng Ama. Subalit sa pananampalataya at pagtalima sa kalooban ng Ama, kapag hindi mo gustong gawin, kapag hindi mo gustong talimahin, kahit malapit, malayo para sa iyo. Kahit walang dahilan, may dahilan ka at katwiran. Subalit madadaya mo ba ang Diyos? Malilinlang mo ba siya? Maloloko mo ba siya? Hindi siya mapanlinlang, hindi siya manloloko, hindi siya madadaya, dahil hindi siya mandaraya. Tingnan nyo nga ang katabi nyo. Kapatid, dinadaya mo ba ang oras mo? Anong sagot sa inyo? Niloloko mo ba ang oras ko? Ano po sagot? Nililinlang mo ba yung espiritu? Eh, sa buwan na karap. Sa katabi mo. Nililinlang mo ba ang Espiritu Santo? Dinadaya mo ba ang Diyos mo? Oh, kung minsan sa malayo nakakarating sa malapit, hindi. Ano? Dapat malayo at malapit ang loob mo'y ilapit. Ngunit ilayo mo ang iyong isip sa di tamang pag-iisip. Buhay ba ang Diyos? Masama ba ang buhay mo? Tingin mo nga sa katabi. Kapatid, masama ba ang buhay mo? May kang masama ang buhay ko, ako nga ito't buhay. Ano ba ibig sabihin ng masama ba ang buhay mo? Kumisan ang tao, wala lang masabi. Lagi niyang masasabi, kasama naman ka ng araw ko ngayon. Eh, ba't mo sinasabing masama ang araw mo? Para mo nang sinabing masama ang buhay mo ngayong araw na ito. Bakit? May masama bang araw na ginawa ang Diyos sa'yo? May gagawin bang masamang oras o araw ang Ama kahit kanino? Alam nyo mga minamahal ko, ang tao ang nagpapasama sa kanyang araw. Ang tama ay ayaw niyang gawin, ang masama ay kanyang iniisip at iisipin. Walang masamang oras, lahat ng oras ay mabuti, sapagkat ang Ama ay mabuti kahit na anong segundo. Kaya sumasama lang ang oras mo pag masama ang loob mo. Tingnan mo ang katabi mo. Masama ba ang loob mo, kapatid? Anong sagot sa'yo? Naku, kaya nga ito pumunta rito, ayaw kong makita. Mahal ba kayo ng Ama? Mahal niyo ba ang Ama? Kung magkagayon, masaya ka ba ngayong naririto ka? Tingnan mo ang katabi mo. Kapatid, masaya ka ba? Na
ako'y nakikita. Ano ang tingin mo? Masaya ba siya? Baka hindi niya katabi yung kagalit niya. Buhay ba, Ama? Masaya ba ang buhay? Tandaan ninyo, kung ibig mong maglingkod, huwag ka nang nag-iisip ng kung ano-ano sa iyong mga kapatid. Kapatid sa laban, kapatid sa espiritu. Sapagkat kung tunay ang pagiging kapatid ninyo sa espiritu, wala kayong masamang iniisip kahit kanino. Wala kayong masamang gagawin kahit kanino. Ang masakit sa inyo ay huwag niyong gawin sa kapwa niyo. Nais mo bang ang iganti sa iyo ay maganda at mabuti? Tignan mo katabi mo. Tanungin mo nga ito. Ano sagot sa iyo? Wala yatang boses kayo. Kapatid, gusto mo bang gantihan kita ng maganda at mabuti? Ano sagot sa iyo? Baka naman kapatid mo yung paborito. Subalit, kung kinikilala mo ng Ama, lahat ng kapatid mo'y pantay-pantay sa'yo. Ang mali itatama mo, ang tama, daragdagan mo pa ng higit na mabuting salita upang lalo siyang mahitama. At ang pag-ibig, ang sinusuri ay ang mali, hindi yung inuuto mo yung kapatid mo. Kabait mo naman. Sapagkat ang Panginoon, hindi nagsasabing, kabait mo naman. Ano sinasabi? Itama mo ang iyong pananalita. Itama mo ang iyong gawa. Kaya ang taong hindi totoo nagagalit. Buhay bang Ama? O, tanungin mo ang kapatid mo. Tingin, kapatid? Kapatid. Ano ba ang sinabi mo kanina sa akin? Tagal naman eh, kani Apo Unching. Buhay bang Ama? Gusto ko kayo na. Sinungaling ba kayo? Hindi. Lalapitan ko'y nagtanong. Buhay ba, Ama? Masaya ka nga ba? O, balik. Kapatid, masaya ka pa. Ba't kanina inip na inip ka? May malilihim ba? Eh, wala pala. Alam mong walang malilihim. Ba't nililihim mo yung damdamin mo? Huwag mong ilihim. Nang magkasundo kayo, pag-usapan nyo ng mabuti. Hindi pa hatid-hatid ka kahit kanino. Upang magkasundo-sundo ang tao at tunay na magkaisa, huwag yung sit-sit-sit, lipat-lipat, urak-urada pagdaka, ay Huwag kayong utak lamok. Ano po ba kayong utak lamok? Kagat ng kagat, di niisip pag nahuli siya pirat. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Huwag kayong maging linta. Sip-sip ng sip-sip pag nalaglag, nagabundak, patay. Buhay bang Ama? Kaya, tingin uli sa katabi. Kapatid, mainggitin ka pa ba? Anong sagot? Sinungaling. Ulit, tingin sa kabila. Kapatid, tapos na ba selos mo? Anong sagot? Sinungaling. Buhay bang Ama? Tandaan ninyo, kapag ang ugali ng tao, wala namang ginagawa yung kapwa niya sa kanya, at nainggit, at may selos, may ginagawa. Kahit walang ginagawa, may iniisip. Kumisan kung sino yung nagbibigay sa kanya, hindi siya kinukwentahan, hindi siya binibilangan, hindi siya kinasasawaan, hindi siya sinisira. Kung sino yung walang ibinibigay, napakaraming binibigay ng kathang isip niya sa isip, magkano na kaya nabigay sa kanya?
Sino-sino kaya yung nagbibigay sa kanya? Ba't inaalam mo kung wala kang inggit, kung wala kang selos? Tingnan mo katabi mo. Kapatid! Mahal mo ba ang kapatid mo? Dapat masaya ka pag may nagbibigay sa kanya. Buhay ba naman? Tabi ulit. Tanungin mo kapatid mo. Kapatid! Mahal mo ba ang kapatid mo? Bakit? Inggit na inggit kapag may nababago sa buhay niya. Kanino ugali iyan? Kanino pag-uugali ang ganyan? Ang mapag-isip sa kapwa-tao, ang inggitera sa kapwa-tao, ang seloso sa kapwa-tao, ang mapagkatang-isip sa kapwa-tao, ang mapanuntun sa ginagawa niya. Ugali ba ito ng ama? Gawa ba ito ng banal? O gawa ng demonyo? Tingnan mo katabi mo! Kapatid! Bakit ganyan ugali mo? Pinararatangan niyo po ba ako? May sinabi ba? Ikaw lang ang tumawa, di ba? Buhay ba nga ma? Tandaan ninyo, kung tunay mo gustong magbagong buhay, hindi ang ginagawa ng kapwa mo lagi mong minamasdan. Kung tunay na gusto mong sumunod sa Panginoon, hindi ang sitchit ng kapwa mong inaalam. Kung tunay mong gusto makasunod sa iyong Panginoon, huwag kang tititig sa alam mong ipagkakasala mo. Huwag kang makikinig sa alam mong pagkakasala mo. Sapagkat alam mo, ang salitang tao ay tao at ang salita ng Diyos Ama ay Diyos na nga ito. Kaya tandaan ninyo, kung matwid ng layo ninyo, babaliwalain nyo lahat ang sinasabi ng kapwa nyo. Subalit ang sinasabi ng Panginoon mo sa iyo ay lagi mong itimo sa isip at damdamin mo na kung wala siya sa buhay mo, walang tagumpay lahat ng mabuti sa iyo. Buhay ba nga ma? Masaya ba kayo? Maligaya ba kayo? Sino ang gusto nyo malagod, malugod at malugod sa inyo? Tabi, katabi, tanungin. Kapatid? Sino ang gusto mong malugod sa iyo? Ano sagot? Suwana. Kung gusto mong malugod ang kapwa mo sa iyo, sisip-sip ka sigurado. Subalit kapag gusto mong malugod ang ama sa iyo, wala kang sasabihin kahit ano. Sapagkat ang sasabihin mo, yung makabubuti kahit kanino. Sapagkat ang gusto mo, ang Diyos Ama, na saksi sa isip, sa damdamin mo, ang malugod sa nababasa sa iyo, sa nararamdaman sa iyo, hindi sa ginagawa mo na lihim sa puso mo, hindi totoo. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Masaya ba kayo? Ba't kararating ng apo kong chin na yan kung anong pinagsasasabi? Umuwi ka na. Galit ka pala. Inis ka pala. Sino kasama mo kung galit ka, inis ka? Tanungin mo katabi mo. Kapatid, pag naiinis ka at nagagalit ka, sino nasa'yo? Anong sagot? Alam pala. Kaya huwag mong gagawin na makinig sa oras na ito kay Satanas, hindi nyo mauunawaan ang mabuting kahayagan. Sumainyong kapayapaan. Pagarian kayo ng tuwira, malubos ang sa inyo'y kagalakan o tao. Naking mga minamahal, ang may pandinig at nakarinig. Sino bang magbibigay sa'yo na kapwa mo tao? Na kung wala kang ginagawang mabuti para magsugong magmahal sa'yo, para may paramdam na mahal ka ng ama mo, dahil sa pag-ibig ng kapwa mo, na sinusugo niya ito sa'yo,
upang mapakita niyang di ka pababayaan ito. Kaya kung may nangyayari maganda sa kapwa mo, alamin mo kung anong ginagawa niya. Suriin mo kung anong gawa mo. Huwag laging ang gawa niya ang titingnan mo. Suriin mo rin ang sarili mo. Nang sa gayon, kapag nakita mong may mali ka, itama mo. At kung alam mo wala kang mali, tama ang iyong gawa, huwag kang magsalita ng di tama. Sapagkat alam mo, ang Diyos Amang Dakila ang sa'yo'y gagawa ng paraan upang sa mabubuti mong gawa, ika'y bigyan gantimpala. Buhay ba nga ma? Kung nagbibigay ka at mismong binibigyan mo, ay kinaiinggitan mo at pinagseselosan mo, hindi ka totoo. Pakitang tao. Subalit, kung ang binibigyan mo ay kaya mo binibigyan dahil mahal mo, kapag masaya siya at lalo pang napapasaya ng kapwa mo, higit kang lumiligaya dahil mahalaga sa sayo at mahal na mahal mo. Tandaan ninyo, yan ang Ama. Kaya hindi sa bilang yan, kundi sa pakikipagtotohanan. Hindi sa laksang bilang yan, kundi sa katapatan. Kaya kahit napakarami mong ibinigay, laksang salapi, ang lahat ay binigay mo kung walang pag-ibig. May halaga ba sa mo? Maliwanag ang nakatala. Ibigay mo man ang buong lakas mo kung walang pag-ibig, walang silbi, walang kalugod-lugod sa taon ng Ama. Subalit, kahit ano lang ang binigay mo, ng pag-ibig ay nasa iyo, pakatandaan mo, lugod na lugod ang Ama sa iyo. Tuwa ang Ama sa iyo. Pati puso mo umaapaw sa ligaya, patutoong ang ginawa mo'y nakalugod sa pananaw niya. Subalit, kung lagi kang galit, lagi kang may nisip, lagi kang nagbibilang, lagi kang naninichit, itaga mo sa bato, magalit ka man sa oras na ito, hindi mo tatamuhin ang tunay na paghahari ng Kristo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, sumainyong kapayapaan. Pagarian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan at tao. Pandinig ay nakarinig ang tamang pagbibigat na bukal sa kalooban. Ano man ang ginawa ng binigyan sa kanyang ibinigay, hindi niya na pinakikialaman. Kung napasama siya sa binigay mo sa kanya, siya na may daladala. Kung napabuti siya sa ginawa mo, binigay sa kanya, may galak sa puso niya, higit na ikaw na nagbigay na napabuti ang buhay ng kapwa mo, binigyan mo. Buhay ba nga? Wala kang pananagutan sama kapag napasama siya. Subalit ang binigyan mo, napahamak pa sa binigay mo, siya na ang may sala. Kaya magalak kayo at matuwa kung totoo kayo pawa, sapagkat ang tao matwid at totoo sama, makikinig lang at pawang pakikinggan ang lahat ng salita, ngunit at pasubali, hindi kakabit, hindi tutulak, papagitna, mamamagitan sa kapwa. Upang sa gayon, patuloy kayong maghalin, patuloy kayong magmahalan, patuloy kayong masyahan, patuloy kayong malugod, patuloy kayong kalugdan. Bawat araw at gabi, kayo ay mga tuwa. Kayo rin ang magpapala. Kayo rin ang masisyahan. Kayo rin ang matutuwa sa mabuti niyong mga gawa. Kaya,
kung uutuin kayo ni Constance upang mga tuwa kayo kahit di totoo sabihin niya, pauuwiin ko na lamang siya. Subalit kung narito kayo at natuwa kayo sa totoong sinambit ko, nakipagtotoo kayo sa aking espiritu. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Huwag kayo sa tao magpaganda ng gawa nyo. Huwag kayo sa tao magpasikat ng ginagawa nyo. Huwag kayo sa tao magbigay lugod, kundi sama. Upang lahat ng ginawa nyo, kayo mismo ang makakita ng mabubuting ganti niya. Sa kabila man ng mga dinaranas nyo, ang palatanda na kaakibat at kasama nyo ay siya. Hindi kayo nagugupo kahit kayo ginugupo ng inyong kapwa. Hindi kayo natitigatig kahit kayo'y pinag-aalala ng inyong kapwa. Hindi kayo nagagalit sapagkat alam nyo ang galit ay di sama. Kaya ipapanalangin nyo ang taong galit sa inyo, ang taong naninira sa inyo, ang taong nagpapahamak sa inyo, ang taong inggitero, seloso sa inyo. Sapagkat alam nyo, kaawa-awa ang kapwa nyo ganito, silang nahihirapan ng isipan, silang nasasaktan ng kalooban, silang mapagpaimbabaw ang ginagawa, kaya wala silang kapanatagan. Pagharian kayo, aking mga mahal, magnilay, magmulay kayong ganap, liwanag ay sa inyo'y matanggap, katotohanan lang aking tinuran, binaybay ko marapat, sa inyo ay nilahan, upang ang may pandama, tuwirang makadama, ang may pandinig ay nakarinig. Net Carmenia Hana, Net Carmenia Hana, Net Carmenia Hana. Kung tunay mong ginagalang ang iyong Panginoon, irerespeto mo ang kanyang mga salita. At kung ang nirerespeto mo yung salita niya, pati siya mismo ginalang mo. Respeto ay magkaiba sa paggalang, sapagkat kung ang respeto at paggalang ay pinagsama, may pag-ibig na buhay sa bawat ganito. Pagharian kayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nirerespeto ko yan. Kasi binibigyan ako Ginalang ko yan kasi matanda siya sa akin Ngunit hindi totoo ang paggalang at respeto nila. Kaya pala respeto binigyan lang, kaya pala ginalang matanda lang. Walang pag-ibig. Ngunit kung tunay mong nirerespeto at ginagalang dahil sa mahal mo, mapagpapamanhinan mo dahil buhay ang pag-ibig sa puso mo. Kahit wala siyang ginagawa sa binibigay sa iyo, palatandaan ang pag-ibig ay nasa puso mo. Kaya't mahirap man ang kapwa mo abang walang magawa sa buhay mo, igagalang mo at irerespeto dahil may pag-ibig sa puso mo. Pagharian kayo. Net Carmenia Hana, Net Carmenia Hana, Net Carmenia Hana, ang may pandinig ay nakarinig. Buhay bang Diyos? Naririnig ba sa
ba ang pandinig? Nakakakita ba ang mga dari riyan? Ayun, malakas na at nakakakita. Buhay ba ang Diyos? Nakita ba ninyong nagdaan ang Kristo? Huh? Saan? Nakita mo bang dumating ang Espiritu? Ah! Nasaan? Mga bata. Naunawaan yun dahil bata walang muwang. Pag ikaw na matanda, sumagot ka, ha? Kakagitla. Wala ka pa palang alam, tumanda ka ng kanyan. Buhay ba nga ma? Masaya ba ang buhay? Subalit, di mo man nakitang dumating ang Kristo. Hindi mo man nakitang dumaan ang Espiritu Santo. Ngunit kung nasa sayo na, mararamdaman mo. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Kaya nga, patayin nyo ang inggit sa puso nyo. Patayin nyo ang selos sa puso nyo. Patayin nyo masasamang isipan nyo nang makadiretso kayo sa Ama, sa layunin niya. Hindi masayang ang pagpapagal nyo. Walang sayang sa ginagawa nyo. Pakikinabangan nyo maganda ito. Eh kung sasabihin mo, kaya ka lang magsasabing mahal ako ng Diyos, pinagpapala ka eh. Paano mong nasabing yun ang pag-ibig niya sa'yo? Ang pag-ibig niya sa'yo, iyon, nararamdaman mo siya at pinararamdaman mo din siya. Iyon, mahal ka niya. Dahil kapwa nagmamahalan kayo, pinipilit, pinagsusumakitan at nagsusumakit kayong makasunod sa isa't isa na nagmamahal sa Ama, sa Anak at Espiritu na humalang tumanggap sa inyo. At tinanggap ninyo. Buhay ang Ama. Buhay ba ang Ama? Galit ba kayo? Tingnan mo ang katabi mo. Kapatid, parang natahimik ka. Ba't ka ba tahimik? Ninanamnan ko, Eka. Kasi Eka, hindi ko alam kung maiinis ako o matutuwa. Para niya na silagot, galit siya. Buhay ba nga ma? Eh, naunawaan mo ba Eka, sinasabi mo ako kunsing na yan? Eh, hindi nga Eka, tumatawa lang ako, nakikitawa. Ako, Panginoon kong mahabagin, magising ka man din. Buhay ba nga ma? Buhay ba ang Diyos? Masaya ba ang buhay? Hindi pa tayo tapos, nagsisimula pa lang tayo. Gusto niyo na po bang matapos? Kung gusto niyo, ako rin gusto ko na. Oh, sige, makinig kayo. Nauna namin sa akin. No? Siguro, Eka, pinag-aralan na yun ni Apo Kunching. Tinandaan niya na Eka. Eh, ngayon nga lang inabot yung Biblia eh. Kita mo ba? Bago lumabas sa inyo. Pakinggan nyo mula sa awit. Ang hinihiling ng Diyos, sino kayang tatanggapin sa templo mong nasa Sion? Sino kaya ang marapat sa burol mo, Panginoon? Yung mga masunurin na sa'yo'y nakikinig at ang laging ginagaway na aayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, yung gawang paniniray, hindi niya naiisip. Kailan may siya'y tapat, makisama sa kapwa, sa kanyang kaibigay, wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita. Hindi niya tinatanggap ang kayawing tinakwil. At ang binibigyang dangal ay ang mga masunurin sa pangakong binitaway, hindi sila nagtataksil. Kahit anong kahinat ng salita niya ay tutugtin, hindi siya humihingi ng patubo sa pautang. At kahit na anong gawin, hindi siya masuhulan upang yaong walang salay, patawa ng kasalanan. Ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay.
tingin sa tabi. Nanamnam mo ba yung mensahe? Ay Diyos ko, paano naman kikita ang pera ko? Pag di ko pinatubungan. Magpatubungan, huwag naman 10%. Ay sa halip na makaahon, lumulubog na ito. Ay gusto niyo po ba basahin ko yung 5-6 dito? Buhay ba ang ama? Galit ba kayo? Eh kung galit po kayo, magsiuwi na kayo. Eh kung masaya kayo, dumito muna kayo. Itutuloy pa po ba natin ito? Nagkakanta niyo kang naitika dyan na po kung ching. Eh, ano bang gusto mong magkawat? At gawin po sa mga kapatid. Kayo ba'y masaya? Kanyo, ganito ba ang gusto mo? Mahinahon, hindi sumisigaw, hindi... Ha! Tulog ka yata? Buhay ba Ama? Buhay ba ang Diyos? Itutuloy pa ba? Nagulat ka ba? Nakasing! Nakatabi ko. Tuloy pa po ba? O tama na? Tuloy po. Kahit sabihin mong ayaw na, tutuloy ko. Mula sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, matuwid ang hatol ng Diyos. Magsalita kayo kung katang-isip ang narinig nyo mula kanina. Ano? Gusto nyo bang ituloy pa natin nang magkaroon ng pruweba ang unang pahayag? Kaya nga, sino ka mang humahatol sa iba, wala kang maidadahilan, sapagkat sa paghatol mo sa iba, hinahatulan mo rin ang iyong sarili. Tumabi ka nga. Tingnan mo nga katabi mo. Aray ko. Sabi mo nga, aray ko. Ay, ba't ka umaraya ka? Kinurot ba kita eh? Anong sagot? Tuloy ba natin? Sapagkat sa paghatol mo sa iba, hahatulan mo rin ang iyong, sinahatulan mo rin ang iyong sarili. Naku po, pagpapatuloy paghatol nyo, ipagpapatuloy nyo pa ba yung paghatol nyo sa kapwa nyo, panggas nyo sa kapwa nyo? Tingnan mo katabi mo! Kapatid! Tama ng paghatol natin, baka hatulan tayo. Buhay ba ang Ama? Amen! Diretso po ba? Nawala yata. Sapagkat sa paghatol mo sa iba, hinahatulan mo rin ang iyong sarili. Palibhasa, ikaw na humahatol ay gumagawa rin ng gayon. Naalalaman nating makatarungan ang hatol ng Diyos laban sa mga gumagawa niyon. Akala mo ba'y makaiwas ka sa hatol ng Diyos kung hatulan mo ang mga gumagawa ng mga maling gawaing ginagawa mo rin? O, nahamak mo ang Diyos sapagkat siya'y napakabuti, mapagpigil at mapagpaumanhin. Hindi mo ba alam na binibigyan ka niya ng pagkakataong magsisi at magbagong buhay? Kaya napakabuti niya sa iyo. Ngunit dahil sa katigasan ng iyong ulo at di pagsisisi, pinabibigat mo ang parusang ipapataw sa iyo sa paghahayag ng puot ng Diyos sa araw ng kanyang paghatol. Sapagkat siya ang gaganti sa lahat ng tao ayon sa kanilang gawa. Ang mga nagpapatuloy ng paggawa ng mabuti sa paghahangad ng karangalan, ulitin,
Narinig nyo na kanina yun. Ang mga nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti sa paghahangad ng karangalan, kadakilaan, at kawalang kamantayan ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Datapwat, matinding galit at puot ang babagsak sa mga lumilikha ng pagkakabaha-bahagi at ayaw sumunod sa katotohanan, kundi sa kalikuan. Paghihirap at kapighatian ang daranasin ng bawat gumagawa ng masama, una ang mga Hudyo at gayon din ang mga Grego. Ngunit karangalan, kapurihan at kapayapaan ang tatamoy ng bawat gumagawa ng mabuti, sapagkat ang Diyos ay di nagtatangi. Ang may pandinig ay nakarinig. Kahabag-habag ang mga gumagawa ng pagkakabaha-bahagi. Mapapalad kayong mga nagiging daan at paraan ng kapwa nyo upang sila'y pagkasundo-sunduin, upang sila'y samahin, upang sila'y mahalan, upang sila'y magkaisa, upang sila'y makatupad sama, upang sila'y magbago pananaw. Sa mali ay may tama, sa baluktot ay maiyunat, sa dilim ay magliwanag, sa puot ay makalaya. Galit ba kayo? Tingnan nyo ang katabi nyo. Kumusta ka? O, wala sa tono. Kumusta ka? Wala sa tono. Kumusta ka? Kay Kristo'y masaya. Iparak ka ang kamay upang ikaw ay sumaya. Ipatak mo ang iyong mga paa. Kabukutsi, nakaupo naman kami, pinagpapadyak mo. Hindi ka ba nakakapadyak kahit nakaupo ka? Kung di ka ba naman suti, ba't nangangatwiran ka? Tuloy natin! Ipadyak mo ang iyong mga paa upang kalangka ito ay sumigla. Mga butong mo na di umaandar na, nawala ng laris, nawala ng vitamina, nawala ng pagandar, makausap na. Kaya ikaw anak na mabuti sa pananaw ng Ama, maging galak ka na. Mali-mali kayong iniisip ko. Tayo, tayo, tayo! Masaya ba kayo? Bababalikin niyo pa ba si Apo Kutsi? Ayoko na po. Hindi ako ang pusi. Masaya ba kayo? Alam niyo, mga minamahal ko, kapag tumanggap kayo sa katotohanan, ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kapag tinanggap nyo na may mali kayo, maitatama kayo. Kapag kayo'y matigas ang ulo, marami kayong katwiran sa buhay nyo. Kapag mataas kayo, di kayo bababa sa kapwa-tao. Subalit kailangang magpakababa kayo kung nais nyong malugo ang Ama sa inyo. Taas ang kamay, walang sali-saliwa. Huwag nyo lang tingnan yung katabi nyo at kaharap nyo kung maganda o pangit. Basta isipin mo maganda at mabuti ang Ama mo. Didig, humiga mo ng malalim. Hingang malalim. Hingang malalim.
kayo ng langhapin. Eh, nakamas po ako. Paano kung lalabas ang hangin at papasok sa akin? Nakatanong ngayon, kung lumalabas yung masamang hangin sa'yo, nilalanghap mo muli, at walang mawawalang masamang hangin. Kaya ipanalangin nyo matapos na yan! At makipagtotoo na kayo nang magkaroon na ng buhay na normal at masaya, di laging nag-aalala. Subalit kung anak ka ng ama, kahit ganyan ang kalagayan, payapa ka. Taas ang kamay. Tinutong ka ba sa pandemyang ito? Masaya ka ba sa kaganapan sa buhay mo? Mahina. Mahina pa. Mahina pa. Taas ng kamay. Nagising ba ang kaluluwa nyo? Nabusog ba ang kaluluwa nyo? Nakainom ba ang kaluluwa nyo? Yan ang gawin nyo. Huwag puro ang katawan nyo ginigising. Huwag puro ang katawan nyo pinakakain. Huwag puro ang bibig nyo pinaiinom. Painumin nyo rin ang ama ng pag-ibig nyo upang kayo'y sumaya at lumigaya. Taas ang kamay. Titingnan ko saan, kanang bagang o kaliwa. Purihin ang Panginoon. May action nyo. Teka muna. Ganyan o. Para tayo nagsusumba. Kahit matigas ang bewang nyo. Basta ito lang ang maganda. At ang puso nyo ay masaya. Hindi na titingnan kung matigas ang bewang mo. Ang titingnan sa'yo, kundi na matigas ang puso mo. Taas ang kamay. Purihin ang Panginoon. Si Kristo ay naririto. Aming alay ay pagkasam. Kaya kayong lahat ay magpuri sa Ama. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka, Pinan. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. Tandaan ninyo, anumang okasyon, kahit pagkatagal-tagal mong pinlanot, sinaayos ito, may masasabing kapintasan ng kapwa mo. Kahit na inareglo mo pa para sa'yo'y napakaganda na, kompleto na, at masarap pa ang pinili mong mga putahe, siguradong may titikim at kakain dyan, pipintasan pa. Kahit na napakaganda ng paligid, umarkila ka ng napakaluwang at napakaganda, may masasabi pa rin ang kapwa mo pintasera. Kahit na napakaganda ng suot mo, pagkamahal-mahal pa, siguradong may sasabihing pintas ang kapwa mong inggitera. Kahit naman pangit-pangit mo, kung lahat ng kaharap mo'y nagmamahal sa'yo, di sasaktan ng damdamin mong sasabihin kapangit mo naman. Kahit pagkapangu-pangu mo, nakakahinga ka, kaya wag mong ikahiya ang pangu ka. Kahit naman pagkalit-lit mo, may utak ka, gamitin mo, wag mong palitin ang unawa mo. Kahit na pagkahaba-haba ng sinabi mo, kung puro paninira sa kapwa mo, walang isa kahit ano. Ngunit kahit ilan lang ang sinabi mo, kung matuwid ka sa pananaw ng Ama, natuwa siya sa iyo. Narinig niya ito, gagantihan ka. Kaya palagi kang humiling sa Ama, pikit ang mata. Panginoon, tulungan mo ko na mabago ang dapat kong baguhin, na ikaw ang
ako sa iyong pananaw. Hindi ko kayang magbago nang ganang ako mismo. Subalit tulad ng panahon na pagbabago-bago mo, ako rin ay nagtitiwalang mababago mong totoo. Kung papaano ang kalikasan ay sumusunod sa iyo, nahihiya ako sa iyo, Panginoon ko. Ako bilang anak mo, may sentido kung muna ko di makasunod sa iyo. Kaya, Ama, patawarin mo ako sa katigasan ng ulo ko, sa laging may katwiran ako. Ang tinitingnan ko'y mali ng kapwa ko, ang sarili ko'y mabuti ang tingin ko. Wala namang perpektong tao, ginagawa kong perpekto gawa ko. Kaya kung ako'y nagkamali sa'yo, ituwid mo't itama mo. Nang sa gayon malugod ako sa kapwa ko at malugod ka sa akin at makalaya ako. Parang tumapos na kayo ng salita. Amen ba? Amen. Kaya upang maramdaman mo, buhay ang Panginoon mo, ninamnam mo ba sinabi mo? O sumabay ka lang, subalit di mo sinuri. Pumisan ganyan ang nangyayari. Parang sa awitin, ang sabi ng awit, Panginoon, eto ako, lumalapit sa'yo. Naghahangat na ako ay mapagharian mo. Ikaw ang siyang sa'kin, marapat tanggapin ko. O pangaliwanag mo'y manahang totoo. Hiniling niyang magliwanag siya at nang manahan sa kanyang liwanag, nakita lang niya si Pedro. Diyos ko naman God. Talaga itong Pedro na ito, katigas ng ulo. Ba't kaya wala pang sinasabit, wala pang ginagawa si Pedro? Sinabi niya ng matigas ang ulo. Yung pala sinuot yung tsinelas niya. Sinabi pa lang niya, Panginoon. Mayroon sa Panginoon. Tulungan mo akong magbago. Hindi pala niya ninamnam yung hiniling niya, kaya di niya natanggap ito. Kapag hihiling kayo, nanamnamin niyo yung hinihiling niyo, at namnamin niyo yung hinihilingan niyo, upang ang hinilingan niyo yung nakinig sa inyo, kayo naman ay pakinggan niyang totoo. Buhay ba, Ama? Amen. Kaya kung nagagawa niyo ang marapat, patuloy kayong sa Kanya'y mag-alay ng ipikit mong para bagang ang minamasdan mo at inaapuhap ng iyong pananaw kahit madilim ang iyong nakikita, yung Panginoon mo magbibigay ng liwanag sa iyo. Upang sa puso mo'y maramdaman mo siya at matigib ka ng tuwa sa panalangin mo para sa kapwa. Sabi kayo, sumunod kayo mga mahal ko. Ama, sadyang napakahirap na po ng kalagayan ng sanlibutan. Kung ganito po ang magaganap sa buong panahon, paano na kami makakikilos ng panatag at payapa? Kaya't alam namin na ang lahat ay may paglaya at umaasa kami na palalayain mo na. Mahabag ka at maawa sa mga walang pangunawa. Sidlan mo ng unawa upang mahabag sa kapwa. Bigyan mo ng sigla ang mga nanghihina. Iyong palakasin
katawan at kaluluwa, maging ang pananampalataya. Ang mga nasa banig ng karamdaman, iyong haplusin ang buong katauhan. Bigyan mo ng kaparaanan. Kung nasa ospital ay turong paraan sa mga nag-aral na doktor upang sila'y malapatan. Anumang uri ng karamdaman, makalaya at gumaling. Magkaroon ng pag-ibig. Ang sa kanila ay nagbibigay ng pagkakataon na gamutin. Ikaw ang maghari, ikaw ang manguna, at huwag ang salapi upang sila'y makatupad sa iyong mga ibig at layon na hindi maganap sa kanila. Ang sinabi mo sa banal na aklat, yung mga nagsabing, Panginoon, nanggamot po ako. At wiwikain mo naman, umalis ka sa aking harapan. Kailan may di mo ako nakilala. At itutugon naman, marami po akong ginamot. Ngunit, ang hinangad ko'y salapi. Kaya Ama, tulungan mo na maghari ikaw. Huwag ang salapi, huwag ang karunungang pangtao, kundi ang kalaman mula sa iyo at ang kapangyarihan mo na magdudulot sa kanila upang maging instrumento ng kagalingan ng kapwa-tao. Pag-ibig sa puso nila ay mabuhay o Ama upang magbithi sila'y makahango at makapagpagaling. Na di ang hangarin ay ang mabalik ang pinagkagastusan at ang pagyaman, kundi ang magpagaling at gumaling. Ang lahat ng sa kanila ay iyong ibinigay. Sa kanilang katauhan, makilala kang matuwid na ikaw ang nagpagaling at sila instrumento lamang. O kay palad nila, Ama, na ginamit mo, binigyan mo ng talento at karunungan sa mundo ito upang tuklasin ang siyensya at sila ay gamitin mo. Kaya dapat silang magbunyi at sa iyo'y magpasalamat. May talino sila habang sila'y nag-aaral. May kalusugan sila habang sila'y nagsusunog ng kilay. Na kung wala silang salapi na iyong paghaharit binigay, kung wala silang kalusugan, wala silang magagawa na makapit ang pagiging isang doktor. Kaya Ama, tulungan mo sila, pangunahan mo sila, magtagumpay sila sa mabubuting layon. Ikaw ang maghari, gabay at patnubay ng iyong Espiritu sa pangalang Jesucristo. Sila ay gawaran mo. Amen! Masaya ba ang buhay? Mahaba naman na po kunching, hindi ko na tuloy maituloy. Kung siya po kunching mo, tutulog ko, hindi niya yan masasambit. Ngunit kung ninamnam mo, natuwa ka sana para sa kapwa mo. Kaya ang nagmamahal sa kapwa-tao, iniisip ang anan ng kapwa-tao, di lamang ang sarili. Buhay ba, Ama? Kaya patuloy kang makapag-alay ng purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka, purihin ka, tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama.
iyong banal na salita, na magluwal ng iyong banal na aral. Sila mismo'y may sa buhay at maging tunay na halimbawa upang wag dumatalat sa pitin ang nakatala. Panginoon, ako'y nangaral, umalis ka sa aking harapan, hindi kita kilala at di mo ako nakilala kailanman. Bakit? Sapagkat ang hangarin ay tumanyag, kilalanin at magmagaling. Tandaan ninyo, hindi baling di ka nakilala sa mabuting ginawa mo, na kapwa mo ang kikilala, ngunit kilala ka ng Ama mo. Hindi baling hindi ka tinanggap sa mabuting sinambit mo kung ang tumanggap sa iyo ang Ama mong totoo. Hindi baling ikaw ay kinutya't hinamak sa ginagawa mong mabuti at sa sinasabi mong maganda ng kapwa mo umaayaw sa iyo. Ngunit ang pinagmula ng banal na salita at mabuting salita at aral ang siyang nalukod sa iyo. Kaya't magmithi kayo na magamit, wag lang tagasunod. Na sumunod, wag lang makitangay-tangay. Na magsabuhay, wag lang tagapakinig. Sapagkat ang salita ay buhay. Kaya't sa pamamagitan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo, pagarian kayo. Ama, yamang nasambit mo na ang marapat sa kanila. Matama nilang ninamnam, sa damdamin ay nabuhay. Sa isipan naman, ganap nilang pagnilayan upang mapagbulay-bulay. Salita mong mainam na nagsisilbing tanglaw at liwanag ng kaisipan, maging sa buhay na taglay, liwanag magpakailanman. Ama, mahabag ka at maawa, buksan mo ang pangunawa nang makikitid ang diwa. Palawakin mo at pahabain ang kanilang unawa. Patuloy mo silang bigyan at bahaginan ng malawak na kaunawaan upang ang iyong salita manamnam at may sa buhay. Net karamenia hanam, net karamenia hanam, net karamenia hanam. Wala mang banal, subalit kung magsisikap kayo na maging banal sa balang araw, kakamtin nyo mabuti nyong layunin at adhikain. Wala mang matwid kung pagsisikapan ninyong maituwid ang baluktot na isip. Magagawa ito ng Ama na makapangyarihan sa lahat. Wala mang perpektong tao. Sa tuwin ay alalahanin nyo, perpekto ang gawa ng Ama. Magmithi kayong maisaayos niya. Pagpalain kayo. Mahal na mahal po kayo. Tuweran kong tinuturan, mahal na mahal po kayo. Net karamaniahanam, net karamaniahanam, net karamaniahanam. Ay, pwede na po kayo magsipo. Buhay po ba ang Diyos? Amen. Nanabig ba kayo sa ganito? Nanabig ba kayo sa pag-ibig ng Ama? Purihin, purihin, purihin siya. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, wala nang aalis sa upuan. Wala nang tatawag.
May natanggap po ba kayong liwanag sa Panginoon? May natanggap po ba kayong lakas sa Panginoon? May tinanggap po ba kayong kasiglahan sa Panginoon? May natanggap po ba kayong kasing siksik, liglig ng tubig? Sabi ng Panginoon, wika ng maliwanag. Halika kayo, kayong mga nauuhaw, at kayo'y aking palalagutin. Sino man ang lumabok sa akin, ay di na muli pang mauuhaw. Halika kayo, mga nagugutom, kayo'y aking pakakainin, at kailan may di ko kayo gugutom. Halika kayo, mga napapagal, at hirap na sa inyong mga pasanin sa buhay. Ako ang pamatok niyo. Mangang-aral kayo sa akin. Kailan ay di kayo manilinti. Buhay ba ang Ama? Masaya ba kayo? Kumatok kayo at kayo ay pagpubuksan. Humingi kayo at kayo'y pagbibigyan. Kung humihingi ba ng isda ng inyong anak, bibigyan niyo ba ito ng bato? At kung mahal niyo ba ang inyong mga kapwa, pasasakitan niyo ba sila? At kung mahal kayo ng kapwa niyo, sasaktan ba nila kayo? Kaya kung kayo'y nagmamahalan, kayo'y nagkakaisa sa katotohanan. Sapagkat ang pag-ibig ay di nagmamarali, di nagbibilang, di nananumbat, di nagsasawa, kundi magtyaga. Buhay bang Ama? Buhay bang Diyos? Masaya ba kayo? Maligaya ba kayo? Pinagpawisan ba kayo? Lumabas ang bad cholesterol, lumabas ang diabetes, lumabas ang masamang hangin. Kaya pag may dyan, walang pulis, alam nyo na yun. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Putok pala ka. Hindi naintindihan ano. Masaya ba kayo? Opo, sa totoo lang. Kung sa nagaganap na ito, magmumukmo ka sa iyong tahanan at mag-iisip ka na lamang baka kay mabuwang. Subalit sa nagaganap na ito, ikaw ay magtiwala at maniwalang may Diyos kang buhay, makalalaya ka sa panaminding. Kaya ang gawin mo'y manalangin ng manalangin at ikay makinig ng banal na aral upang magliwanag man din ang iyong kaisipan. Sapagkat kung ang isipin mo'y bali-balita na lamang baka isang araw kay nanguhuli ng tutubi, nanguhuli ng tutubi. Ngunit kapag ang pakikinggan mo'y banal na salita na nagbibigay buhay, kahit anong yung dinadala ay kay gaan-gaan. Kapag ang pinakikinggan mo ay Diyos na mahiwaga sa iyong buhay, maaaring mangyari itong kahiwagaan dahil tinanggap mo siya at kinilalang magagawa niya ang hiwaga sa iyo. Buhay. Buhay ba Ama? Buhay ba Ama? Masaya ba kayo? Maligaya ba kayo? Kaya kung nanghihina kayo, anong gagawin? Panginoon, palakasin mo ako. Kung nagigising ka sa umaga, sabi mo, problema na naman. Ngunit kapag nagising ka sa umaga, purihin, purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin, purihin ka, Ama. Nagising ako na may lakas katanggap ka. Kaya, maligayang Pasko sa inyo mga mahal ko. Di pera, di bago, damit ang galak nyo, kundi ang pag-ibig ng Ama sa puso nyo. Kung inyong nadarama ito, maligaya ang Pasko nyo. Buhay bang Diyos? Tingnan mga katabi mo. Kapatid,
Hindi mo na iniisip ngayon dapat ang bago, ang damit na bago. Ang isipin mo na ngayon, mabago ang panahon. At buhay ng tao ay maging maganda na. Sapagkat ang mailigtas ka ngayon, may bago ka na. Bagong tinanggap na grasya ng kaligtasan. Buhay ba naman? Kapatid, malapit na nga ang Pasko. Eh wala pa kaming pambili ng Noche Buena. Diyos ko! Eh kahit naman talbos lang ng kamote kinain nyo at kangkong. Masigla lang ang katawan nyo. Eh di maligaya na kayo. Eh kung may Noche Buena ka man. Pero lalambot-lambot ka. Paano kang masaya? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Ano pa? Diyos ko naman, Eka. Di na ako nakalaya sa utang. Eh, paano ka naman makakalaya? Sumbat ka ng sumbat. Ba't hindi ka kaya magsabi, Panginoon, alam ko may magagawa ka. Tulungan mo yung mga pinagkautuhan ko na hindi magalit sa akin at ako'y bigyang paraan ng ako'y makabayad sa kanila. Tama po ba? Kaya panalangin mo makabayad ka at pagpalay ng mga may pinagkautangan mo at huwag kanilang kakalitan. At ika'y maunawaan. Eh kung galit ka pa sa kanila, eh talagang mumurahin ka. Buhay ba Ama? Di magpakababa ka. Kahit anong sinasabi sa'yo, tanggapin mo, lumunok ka ng laaway mo. At pagkatapos, Diyos ko, nakikita mo ng loob kong gusto kong makabayad, di ako makabayad, tulungan mo ako. Mahahabag ang Ama mo. At yung kapwa mo matigas ang puso, eh baka hapusin. Sabi ka, kami na magbayad, Pasko kasi. Bili mo muna ng pagkain. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Kung paano pagbago ng Ama yung panahon, mapagbabago din ang isip ng tao. Kung paano na pagbabago ng Ama, yung ulan, nahahawi niya, para hindi lumakas, mapapahina niya. Kahit na napakalakas ng boses ng kabaw, parating pa lang, Pedro! Hindi ka na nagbayad. Sasabihin ng Ama, umaw ka naman. Nanginginig na siya sa takot yung darating ka. Eh baka sabihin ng Ama, sige Pedro, muwi ka na. Talagang walang may bayad siya. Hintayin mo makabayad, pinagpapala naman kita. Ay ba, Diyos? Kaya huwag kayong magsasalita ng masasakit. At huwag kayong makasasakit. Upang ang Amang di nagpapasakit, kayo bigyan tuwa at galak sa puso ninyo. Ipagkaloob na madama at mabuhay. Ito, Bang Diyos, Bang Diyos. Masaya ba kayo? Masaya kayo? Tayo na magsikuwi na at kayo'y gabi na. Tapos kung mag-alas 6 na po pala. Sabi nila kanina, Apo, may video po ba tayo? Depende. Pag ginabi tayo, siguro wala. Pag maaga tayo, siguro meron. Eh siguro may excuse kami ngayong gabi. Pero kapag sinabi ng Panginoon, Constancia, napagod ka ba? Hindi po. Mag-video ka. Pag sinabi niya, anak, sige, para naman makatulog ka na. Kasi alas 4 pa lang, gising ka na. Ba't naman ka kumigising ng ganong oras yun? Eh di pinagdadasal kita na sana magbago ka. Buhay ba ang Diyos? Eh di pinagdadasal kita na sana mahango ka. Ginawa mo ba yan sa kapwa mo?
Hindi po. Makasabi ka. Wala ngayon, simulan mo. Bago mo ipanalangin ang sarili mo, panalangin mo kapwa mo, kahit di mo tinulog ang sarili mo, nalugod ang Ama, ikaw bibigyan ka ng grasya! Buhay ba, Ama? Kung wala ka ng biniling pagising mo, Panginoon, sana po makatapos yung anak ko. Binigyan ka ng hiniling mo nakatapos. Walang niyaya kahit yung anak ko na ito. Pagkatapos nakatapos, natapos niya. Nagasako naman. Hiniling mo ba? Panginoon, sana po pag nakatapos ang anak ko, bigyan mo muna ng trabaho. Napasakit ako. Wala pa akong COVID. Ang pananampalataya ay nagbibigay paraan sa iyong buhay na maganda. Subalit ang kawalan ng pag-asa, nakamamatay unti-unti sa iyong katawang maliksi at malakas pa. Sapagkat kung lagi kang nag-iisip ng masama at di maganda, pati ang puso mo ay di gumaganda ang pakiramdam niya. Kaya, umiiwas ka man sa COVID, baka atakihin ka pati ka rin anak niya. Kaya ang iwasan niyo'y galit, inis, inggit, selos, paninira, kasiraan ng kapwa ng Ama. Kayo'y kapatan at palakasin. Ang inyong kalusugan ay panahanin at manahan. Sa ganyan, mahirap ka man, kung maligaya ka naman, walang simpi ang kayamanan kung di ka masaya sa iyong buhay. Buhay ba naman? Buhay ba naman? Kaya, matuto kayo masyahan, makontento, at maging maligaya kung ano meron kayo. At habang pinagbibigyan kayo at binibigyan kayo, lalo kayong magpasalamat at magpakababa. Hindi yung nagkaroon ka lang ng konti na bago ka na. Para ka nang nakakyat sa kalabaw. Nandun ka pa lang sa manok. Pakurok-kurok. Pakahig-kahig. Nakaipon ka lang ng konti. Sabi mo na, sabi na Ama, ganyan ka na. Kukunin ko lahat yan. Buhay ba, Ama? Buhay ba, Ama? Kaya, kumalit ka. Sadya, kung di tama, umuwi ka na. Buhay ba ang Diyos? Hindi ako galit. Masaya ako. Mga kapatid, hindi natin alam ang plano ng Ama. At di natin malalaman kung di natin tutuklasin ang katotohanan. Ngunit, kung inaalam niyo ang katotohanan, malalaman niyo ang plano ng Ama sa buhay niyo. Maganda, mabuti, kaligtasan, di kapahamakan. Sapagkat kaya may anak na ipagdiriwang sa Disyembre 25, isinilang ang pagligtas mo. Isinilang ang daan ng katotohanan ng buhay mo. Isinilang ang nagpasakit at pinasakitan ng tao. Isinilang ang gagawa ng halimbawa na mabuti. Kaya kung taglay mo ngayon ang Divine Mercy, magpakita ka ng mabuting halimbawa sa kapwa mo. Pagpalain kayo. Distancing. Uwian na. May kwento. Uy, isuot niyo daw yung face mask niyo. Pupunta kayo sa kainan, naka-face mask kayo nang dumating. Nung kakain kayo, susubuan nyo ba face mask niya? Kaya meron daw kwento. Di niya alam naka-face mask kumakain. Ay! Sabi nung kutsara, tumalsik ang kanyang kinain, tumapos sa harapan. Di ako nagbibiro, totoo yun. Nalimutan niya, may face mask pala. Kumakain na. Nalimutan may face mask. Kaya, baka hindi niyo alam, naka-face mask pa kayo, kumakain na kayo. No?
may kwento rin. Bakit daw yung kabayo may piring? May piring. May piring, bakit? Para? Diretso lang. Diretso lakad niya, hindi. Pagka ikaw ay nakikipagprosesyon, at habang ikay humahakbang, sabi mo sa mga dinadaanan mo, Ama namin, sumasalamat sa panilangalan mo. Bagay ng barya na pupunuan. Ano narinig ng Diyos mo? Mata mo'y naninindahan sa daan. Buhay pa ang Diyos! Tama. Wala din pinagkaiba yung punta ka ng punta sa kabanalan. Tama. Pag uwi mo, daldal ka ng daldal. Ano, yung nakamtan? Wala. Dito to ay kaya. Dehe ka rin. Ba't ka nasaktan? Diyos ba ang buhay? Buhay ba ang Diyos? Ano ang dapat gawin? Ano ang dapat gawin? Huwag magmagaling. Huwag magmapuri. Huwag manirang-puri. Huwag magkasira-sira. Huwag magbahabahagi, magkabahabahagi. Anong dapat gawin? Magkaisa, magkasundo, magmahalan. Pasko na, sinta ko. Kala ko ba po kung uwi na tayo? Batiin mo na kapwa mo nang maging masaya ka sa araw ng Pasko. Malay mo, mayroong regalong nakalaan sa'yo nang dahil sinunod mo ang Ama. Kaya gawin mo na habang malayo-layo pa nang ma-surpresa ka sa Ama. Kaya kung may galit ang iwaksi mo na siya, tanggapin mo ang Kristo upang maging masaya ka. Maligayang Pasko ay masabi mo ito pagkat totoo sa puso mo. Sabi sana kasulat sa tahanan mo, maligayang Pasko, maligayang bagong taon. Demonyo naman ang naroon. Walang kwenta ang pamasko mo. Naka-display, nakasabi na salitang maligaya. Tawa mo po kung sinuluya. Ang sabi ko sa iyo, kung malinis ang puso mo, pagtawanan ka man ang kapwa mo, di mababagot ka sa araw mo. Maging masaya nang tumanda ka man, lagi kang mayroong ginhawa. Edad mo at kulang may nararagdagan, di ang pelegis ng noo dahil kunot na kunot tuwina ang mukha mo. Tingnan nyo ang katabi. Ay wala ka namang pampamana. Kung lagi ka pang kunot ng kunot, baka kahit nakalipstick ka, sabi mo. Buhay ba ang Diyos? Ulihan na po ba tayo? Dahil sa pangalan Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, binahaginan na kayo. Yun lang ay dapat magsaya na kayo. Kaya, sabi ng balita, protocol, no touching, no kissing, no. Sabi nung kasalubong ko, kala ko susuntukin ako eh. Kaya pala, sabi niyo nga po, kumanya ka. Yung pala bagian. Parang pakyaw ngayon, ano? Para si Pacquiao. Oh. Paano kung may COVID yung gumanon? Tapos kinanyan mo. Yun din.
Kaya, Problema. tandaan ninyo, paglabas mo, pagpasok mo, isipin mo, Diyos ay kasama mo. Sa gayon, kahit saan ka magtungo, alam mo, may Diyos ka na di ka pababayaan. Habang may buhay, may gagawin siya mabuti, maganda sa iyo. Kaya magpakabuti ka, magpakaganda ka ng pag-uugali mo. Ay, di na natapos. Patuloy ka naman nagsasalita. Sabi mo kanina, uwian na. Ay, di pigilin mo ito. Eh, buka ng buka eh. Eh, gusto ko ba yun? Gusto ko na nga tumakbo na umuwi. Eh, di mo ba alam po kung sinang sinasabi mo? Eh, di kung alam ko, di memoryado ko yan. Eh, sige, mamaya, itanong mo sa akin kung ano sinabi ko. Ano ba yun? Eh, pag sinabi ko, dedirhin ko sa'yo, lahat na sinabi ko, tanda ko. Sinungaling ka po kung hindi ka totoo, minimorya mo pala, pinangaral mo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya, mga kapatid, tandaan ninyo, pag nilayan nyo yung mga narinig nyo, galing ba sa demonyo? Galing ba sa tao? O galing sa banal? Banal na Espiritu, pagharian kayo. Tayo na, talagang totoo na. Totoo na talaga. Okay, talagang mapipigilan pa. Sandali lang, may sasayaw. Kayo ba, pag mayroon kayong ginagawang sumasayaw at walang nanonood sa inyo, masaya ba kayo? Opo muna. Kasi yung mga bata. May flashlight, may parang ano kung nasa may bata. Yung may bata. Bakit ang lalaki yun? Sige, lugar-lugar.